Isang bato ng katapangan ang Corregidor noong ikalawang digmaang pandaigdig, Isla ng Corregidor. Sa banggitin pa lamang ang pangalan nito, sumasagi na sa ating isipan ang katapangan at sakripisyo. Ang mog na isla na ito na matatagpuan sa bungad ng Luk na Maynila ay gumanap ng mahalagang papel noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay simbolo ng pag-asa at paglaban kontra sa mananakop na mga Hapon. Ang isla ay mabigat na pinatibay ng mga kanyon at tunel. Ang mga sundalong Amerikano at Pilipino ay nakadestino dito. Sila ang inatasang ipagtanggol ang Pilipinas, isang mahalagang kolonya ng Amerika noong panahong iyon. Ang mga sundalo sa Corregidor ay lumaban ng may hindi matatawarang katapangan at determinasyon. Araw-araw silang hinarap ang pambobomba at paubos na supply. Sa kabila ng panganib, nagpakatatag sila na sumasalamin sa hindi mapigilang diwa ng paglaban. Ang walang humpay na opensiba ng mga Hapon ang tuluyang nagpabagsak sa Corregidor. Noong Mayo 6, 1942, matapos ang ilang buwan ng matinding labanan, sumuko si General Jonathan Wainwright ng Amerika sa mga Hapon. Ito ay nagmarka ng isang madilim na araw sa kasaysayan ng Pilipinas at Amerika. Ang isla ay naging isang kampo ng mga bilanggo ng digmaan. Libu-libong sundalong Pilipino at Amerikano ang nagdusa sa ilalim ng malupit na mga kondisyon. Ang alaala ng kanilang sakripisyo ay nagsisilbing paalala sa atin ng kabayaran ng digmaan. Sa kabila ng pagbagsak, ang Corregidor ay nananatiling simbolo ng katatagan. Ito ay patunay sa katapangan ng mga lumaban at namatay na ipinagtatanggol ang kalayaan. Mga bulong ng nakaraan, mga kwento ng multo sa Corregidor. Bukod sa kahalagahan nito sa kasaysayan, kilala rin ang Corregidor sa mga nakakatakot na kwento at paranormal na aktibidad. Ang nakaraan ng isla ay puno ng mga kwento ng katapangan at trahedya na nag-iwan ng enerhiya na pinaniniwalaan ng marami na nananatili hanggang sa kasalukuyan. Ang Tunel ng Malinta, isang network ng mga daanan sa ilalim ng lupa na ginamit bilang punong himpilan at ospital noong panahon ng digmaan, ay sinasabing isa sa mga pinaka-pinagmumultuhan na lugar. Ang mga bisita at tagapangalaga ay nag-ulat na nakarinig ng mga mahiwagang ingay tulad ng mga bulong at mga yabag na umalingaw-ngaw sa mamasa-masa na mga tunnel. Sinasabi ng ilan na nakakita sila ng mga kaluluwa ng mga sundalo. Ang kanilang mga uniforme ay gula-gulanit at ang kanilang mga mukha ay bakas ang